Pagpala po namin Ama Diyos, mapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang panalangin po, namin minamahal, kinagalang mahal Pasto, with Estrada Almeida, at yung Prophet of God. Narito ang bawat sa puso, nagpapasalamat, mahal na Panginoon sa lahat, na mauna yung tunay ba na nagawa, na natapos higit sa lahat, sa pagkilos po na mainam sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong matamis at ng presensya, mahal na Panginoon, patuloy, at pinadarama sa bawat isang, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, sa iyong pag-aaral, na iyong mga banal salita, patawarin kami sa lahat ng pagkukulalad, Panginoon lingkod sa ngayon akit, wala po akong magawa. Ikaw po mahal po yung maglagay ng masita sa aking labi at sa puso po unawa ng lahat na aking minamahal ang mga batid na narito at anumang hadlang, gawa ng kaaway na masugaan, bilibid daw. Cast out in an anointing word in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Praise the Lord. God bless you po, mga minamahal. Makabalik po sa inyong pinaupuan. At bago po lahat, mga minamahal, ang aking pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pagdakila, ay wala pong iba kundi sa ating nag-iisang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And I will give double honor and respect to the beloved of our parents of the Lord. At patuloy po natin inilaala, mga minamahal ang kanilang magiging turo at aral. Ating beloved Honorable Evangelist Willie Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at ganun po sa ating dearly beloved Honorable San Pastor Dean Almeida. And to all my beloved, sa lahat po ng mga beloved children po na ating beloved parents in the Lord, mga minamahal ko po yung nagpapabot ng pagrespeto at paggalang, at sa lahat ng aking mga kapwa manggagawa, to all my beloved co-preachers, elders, choir members, instrumentally, sa lahat po ng ating minamahal mga kapatid, na ating mong kapiling, mga minamahal sa hapon na ito. Magandang hapon po sa inyo lahat. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Mga minamahal, ating po ihanda ang ating puso't isipan sa pagkikinig ng banal salita na ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Today, I want to talk about something real. Amen. Amen. Something na lahat tayo ay dumadaan, mga minamahal, sa pangyayaring ito. Amen. Yung tinatawag na pressure. Amen. Yung pressure sa family, pressure sa finances, mga minamahal, pressure sa expectation ng tao. Amen po. Nagsabing amen. Pressure sa trabaho, sa school, o sa relationship, mga minamahal. At minsan, pressure sa sarili natin. Amen? Kasi sa totoo, ang talagang may pinakalaban natin ang ating sarili. Amen? Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. So, totoo po ito, mga minamahal. Pressure can be break you or it can build you. Amen. Ang difference, mga minamahal, is your perspective. Amen. Pwedeng makasira sa iyo, pwedeng i-build ka, mga minamahal. Pero ang pagkakaiba, mga minamahal, ay paano ang ating pananaw, o anong ating pananaw sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Amen. Kaya nga, mga mahal, ating pong basahin dito sa aklat ng Romans, Kapitulo 8, versikulo 28, kindly. Ayon po dito sa mga taga-Roma, ang kapitulo po ay 8 at ang talata po ay 28. Nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip, na gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Palakpakan natin na malakas sa mahal na Panginoon. Let's begin and praise the Lord. Today, God wants to show you this powerful truth, mga minamahal ko. The pressure you feel is not meant to break you, but to shape you. Amen? Amen. Hindi aksidente, mga minamahal, na meron tayong trials, meron tayong pagsubok. Amen. Meron tayong pinagdadaanan ngayon, mga minamahal. Hindi po ito random. Amen. Hindi ito parusa. May ginagawa ang mahal na Panginoon. May purpose ang Diyos. Bakit naranasan natin? O bakit andyan tayo ngayon? Amen? Lahat po sabing amen. Diba? Ang sabi ng Romans chapter 8, verse 28, at alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa mahal na Panginoon. Amen.
na tinatawag ayon sa kanyang layunin. Amen. Kaya anuman ang mangyari sa buhay natin, mga minamahal, lahat yan ay kalooban ng mahal na Panginoon. Nagkakandalakip-lakip ang lahat ng bagay, ang sabi ng Biblia, para sa ikabubuti natin. Amen. This verse is not just a promise, it is a perspective. Amen. It teaches us that even under pressure, God is working. Amen. Kumikilos ang mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, madalas kasi tayo, nandun lang tayo sa mga pangako na mahal na Panginoon. Amen. Pero hindi natin pinapahalagahan para ang paglilingkod natin, para yung pangako na mahal na Panginoon ay makamtan natin sa buhay natin. Amen. Gusto lang natin makamtan ang pangako. Asaan ang pagtitiis? Asaan ang pagsasakripisyo? Asaan ang pagtitiyaga, mga minamahal? Para makamtan natin ang mga pangako na mahal na Panginoon. Tandaan natin, sa lahat ng hamon sa buhay, ano man ang ating naranasan, mga minamahal, kasama mo ang mahal na Panginoon. Dapat ka lamang magpatuloy. At magsabing, praise the Lord. Sabi ng Proverbs chapter 17, verse 3, kindly. Dito po sa aklat ng mga kawikaan 17, ang talata po ay 3. Ang dalisay ang dalisayan ay sa pilak at ang horno ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. Yes, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Pressure reveals what inside you. Amen? Ginagamit ng mahal na Panginoon, minsan paraan ng mahal na Panginoon, yung mga bagay na yan, sa buhay natin, mga nangyayari minsan hindi maganda, para makita kung ano talaga ang nasa loob natin. Amen. Kung ano ang totoong paglilingkod natin. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo ng tao, kundi doon sa puso, kung anong mayroon tayo, mga minamahal, na nagmumula sa kibuturan ng ating puso, kung paano natin pinaglilingkuran ang mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Sabi ng Proverbs 17 verse 3, ang hurno ay para sa pilak at ang pugon ay para sa ginto. Ngunit ang Panginoon ang sumusubok sa puso ng tao. Lahat magsabing amen. Gaya ng apoy na nagre-reveal ng impurities ng gold, mga minamahal. Amen? Pressure rin ang nagre-reveal ng laman ng puso natin. Amen po ba? Minsan akala natin strong tayo. Sabi nga, mga minamahal, marami nagkakamali sa maling akala. Lahat magsabing amen. Akala mo, matagal ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon, matatag ka na, matibay ka na. Akala mo, hindi ka nagkakamali. Akala mo, lahat ng bagay, kaya mong gawin. Akala mo, lahat matuwid na. Lahat ng gawa mo, matuwid na. Akala mo lang yun. Amen? At magsabing, praise the Lord. Akala natin, okay tayo. Hanggang dumating ang mga trials. Akala natin, close tayo sa mahal na Panginoon. Kasi nakakatalo tayo 3 times a week. Amen? Pag wala tayo sa sambahan, nagla-live webcast pa tayo. Pero meron na pala mga ginagawa tayong hindi kalooban ng Diyos sa buhay natin. Lahat magsabing amen. Minsan, nakala natin, okay lang. Okay lang tayo. Pero hindi natin minsan in-expect, mga minamahal, may mga kabigatan na dumadating sa buhay natin. At magsabing, praise the Lord. Pero tandaan po natin, revelation leads to transformation. Inaalaw ng Diyos ang pressure o mga pagsubok o hamon sa buhay para ma-reveal yung areas na kinakailangang ayusin, linisin, i-refine sa atin na mahal na Panginoon. Lahat magsabing amen. Tingnan po natin. Isipin natin sino ba yung pagkagising dito pupunta sa lababo para toothbrush, di ba? Isipin natin yung toothpaste. Yung toothpaste tube, di ba? Hindi mo malalaman kung ano ang laman hanggang hindi mo ito pinipisil. Amen po ba, mga minamahal? At magsabing, praise the Lord. Ganon din tayo. Pressures expose what inside. Amen.
ang mga pagsubok sa buhay, ang mga trials sa buhay, mga minamahal, yun ang nagpapakita kung ano talaga ang laman ng ating puso. Amen. Kung gaano tayo katotoong servant na mahal ng Panginoon. Kung gaano tayo katotoo sa ating mga tungkulin, paano natin ito pinapahalagahan, paano natin ito gagampanan, mga minamahal. Amen. Kahit na hindi mo hawak ang iyong instrument na hawak-hawak. Amen. Kahit na wala ka doon sa tungkulin na yung ginagampanan ngayon. Amen. Paano mo ito minamahal at pinapahalagahan pag dumating ang pagsubok, paglilinis at pagtuwid na mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Tandaan po natin, hindi tayo nire-reveal ng Diyos para mapahiya tayo. Amen? Amen. Kundi para ihil tayo at ma-shape niya tayo ng ayon at ganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? But God does not expose to embarrass you. Amen? Amen? He exposes to heal and shape you. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Ganyan kabait ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Sabi ng Romans chapter 5 verse 3 kindly, pressures builds godly character. Amen? Kaya basahin natin Romans chapter 5, 3 up to 5. Dito po sa aklat ng Roma, ang kapitulo po ay 5, ang talata po ay 3 hanggang 5. At hindi lamang gayon, kundi naman nangangagagalak kayo sa ating mga kapigatian, Yes. na nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katyagaan. At ang katyagaan ng pagpapatunay at ang pagpapatunay na pag-asa, 5, at ang pag-asa hindi umihiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ikinagagalak natin, mga minamahal, ang mga paghihirap, ang mga pagsubok, ang mga trials, ang mga pagtutuwid, paglilinis sa mahal na Panginoon dahil ang paghihirap ay nagdudulot ng pagtitiyaga. Amen. At ang pagtitiyaga ay nagdudulot ng katatagan ng pagkatao bilang mga tunay na Kristiyano, at ang katatagan ay nagdudulot ng pag-asa sa langit sa atin para makamit natin ang langit at buhay na walang hanggan. Lahat magsabing, praise the Lord. Pressure, mga minamahal, hindi po biro. Amen. Ang mga pwede nating maranasan sa buhay. Ang mga hamon, pagsubok sa buhay, nagsisilbing test. Amen? Sa ating kayanan at pananampalataya. At magsabing amen. Kapag tayo nagtitiyaga, mga minamahal, pag hinaharap natin at nagtitiis tayo at hindi sumusuko, mga minamahal, natututo tayong magtiyaga at maging matatag. Amen. Napansinin mo yung mga Kristiyano, bumilang na ng dekada sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Hindi naman laging payapa. Amen. Narinig natin madalas hindi rosas ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. May tinik, hindi lang yung bulaklak na napakaganda. Tingnan mo yung tinik. Amen. Pero sa lahat ng bagay na yan, mga minamahal, napagtatagumpayan natin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang patuloy na pagtitiyaga sa ilalim ng hamon ay humuhubog sa ating pagkatao, nagpapalakas ng loob at ng moral na integridad. Amen. Amen. Kapag tayo ay nandiyan sa mga kabigatan sa buhay, mga hamon sa buhay, mga minamahal, pero yung ating paglilingkod hindi nagbabago, consistent, mga minamahal, lalong tumitibay ang ating magiging tunay na anak ng Diyos. Amen. Nakikita sa atin kung paano natin pinapahalagahan yung nais nating marating sa buhay. Amen. Higit sa lahat, yung langit at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Hindi tayo nadidistract sa anumang gawa ng kaaway, kahit anong panggigipit ng kaaway, mga minamahal. Nagpupumilit ka na lakbayin, tunguhin ang kalooban ng mahal na Panginoon, sapagat doon ay mayroong pag-asa sa buhay na walang hanggan. Let magsabing, praise the Lord. Sa dulo, mga minamahal, ng ating matibay na karakter, mga minamahal, malalampasan natin ang malalaking hamon
sa hinaharap pa. Amen? Amen. Pero kung hindi tayo maging matyaga, mga minamahal, hindi tayo tumingin sa purpose sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa buhay natin sa kabila ng mga pagsubok, at tayo titigil ihinto, mga minamahal, tayo rin ang lugi. Masasayang ang mga panahon na ibinigay ng mahal na Panginoon sa atin para tayo magtagumpay. Amen. Let magsabi, praise the Lord. Sabi nga, comfort makes you so. Bakit hindi lumalakas ang karakter sa comfort, mga minamahal? Kapag laging madali kasi, at comfortable lang, mga minamahal ko, ang buhay, wala tayo natututunan. Amen. Hindi tayo natututong harapin o lampasan ang hamon. Wala ring pagkakataon na matutunan ang tiyaga at katatagan. Kasi lahat, gusto mo madali lang. Gusto mo simple lang. Amen ba? Amen. Kaya nga marami hindi napupunta sa buong katotohanan. Kasi sabi nila, ang haba ng service. Ang haba ng pagpupuri. Puri pa lang. Joyful pa lang, 1 oras na. Amen. Ayaw nila ng sakripisyo. Amen. Sabi ng mahal na Panginoon, ang isang araw sa Diyos, ang Sabat ay, ang isang araw, ilaan daw natin sa mahal na Panginoon. Amen. Gumawa tayo ng 6 na araw para sa ating ikabubuhay. At yung 7 araw, ilaan natin sa mahal na Panginoon. At magsabing amen. Kaya pinagpala tayo, tinuruan tayo natin, beloved parents in the Lord. Amen. Kung paano pahalagahan ang araw ng pagsamba. Araw ng tipanan natin sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Kaya sa mga pagsubok sa buhay, napipilitan tayong mag-adapt, magtiyaga, at mahubog mga minamahal ng matibay na karakter. Dito lumalakas ang loob, disiplina, at pananampalataya natin. Amen? Amen. Kasi pag wala yan, mga minamahal, mga pagsubok tayo sa buhay, wala. Easy go lucky ang Kristiyano, mga minamahal. Pero pag andyan yung mga pagtutuwid, paglilinis sa mahal na Panginoon, mga minamahal, pasalamatan natin yan dahil mahal tayo ng ating dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Kaya mas concern ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa kung sino tayo. Amen. Kung ano talaga ang ating paglilingkod, kung ano talaga ang ating karakter bilang isang tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Kaysa sa kung ano ang na-achieve mo, narating mo ang mga dapat marating ng tao sa mundong ito, ay kumusta ka naman sa espiritual na bagay? Kumusta naman ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon? Kapag yan ay naisang tabi mo na, mga minamahal, nagiging baliwala ang mga na-achieve mo sa buhay. Amen? Walang kabuluhan yan. Dahil sabi nga ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord. Minsan, kaya hindi dumarating naman ang breakthrough, mami naman, kasi hindi pa buo yung karakter para i-handle ito. Amen. Amen. Kaya before God changes your situation, He changed you first. Babaguhin ka muna ng mahal na Panginoon. Aayusin ka muna ng mahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng mga pressure na yan, sa pamamagitan ng mga trials, mga pagsubok na yan, diyan ka lilinisin ng mahal na Panginoon. Para pagdating mo doon, sa pagpapala, mga minamahal, hindi ka magmalaki. Lahat magsabing amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sabi ng Bible, mga minamahal, kayo, libasahin natin. 1 Peter chapter 5 verse 10. Mula po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, ang talatay 10. At ang Diyos ng buong biyaya na sa inyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kalulatian kay Kristo. Pagkatapos na kayo'y makapagbatang sandaling panahon, ay siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise you prepares you for your purpose. Amen? Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 10, pagkatapos ninyong magtiis ng kaunting panahon, ang Diyos ang siya ring magpapalakas,
magpapatatag, at magpapatibay sa inyo. Amen. Kaya pag nandun ka na sa biyaya ng mahal na Panginoon, pag nandun ka na sa pagpapala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi ka kayang mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Kahit dumating pa yung pagsubok, mga minamahal, dahil pinagpala ka na, huwag mo sabihin pinagpala ka na, walang pagsubok, mayroon. Ang buhay ng Kristiyano, pagpapala, pagsubok. Sabi nga nung iba, parang gulong daw. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Amen. Diba? Pero pasalamatan mo sa mahal na Panginoon dahil sa lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, masamang bagay man yan, inihanda ka na ng mahal na Panginoon sa lahat ng sitwasyon ng buhay para anuman ang mangyari, mga minamahal, mananatili kang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin dakilang Diyos. Lahat magsabihin, praise the Lord. Kaya bago ka ipromote o itaas sa mahal na Panginoon, i-handle ka muna niya, mga minamahal. Amen. Huhubugin ka muna ng mahal na Panginoon bago kanya bigyan ng blessing. Lahat magsabing amen. Patatagin niya muna ang foundation mo. Di ba? Amen. Kasi tayo, hindi natin kayang gawin yon. Ang gagawa noon, ang mahal na Panginoon. Kailangan fully surrender ka lang. Handa ka lang sumunod sa nais sa mahal na Panginoon. Huwag mong tanggihan ang mga pangungusap ng mahal na Panginoon. Let magsabing amen. Tingnan mo yung mga karakter sa Bible. Tingnan natin yan, mga minamahal. Si David, bago naging hari, hinirap muna niya ang mga leon, oso, at si Goliath. Kaya ba nating harapin yung leon? Nakikita niyo ba yung mga pumupunta dun sa, ano yun? Yung bansa na puro pababangay sa hayop. Tourist spot na yan, di ba? Sa Africa. Di ba? Yung mga nagtutur doon, saan nakasakay? Doon sa sasakyan na may bakod. Kasi pag wala, kainin sila ng leon. Kainin sila ng mga tigre doon. Amen. Kaya, si David, tingnan mo, bago ginawang hari ng mahal na Panginoon, lahat hinarap niya. Amen. Lahat magsabi, amen. Kaya ganun din sa buhay natin. Amen? Bago tayo ilagay ng mahal na Panginoon sa dapat na pagpapala na makakamta natin o ibigay ng mahal na Panginoon, inihanda na tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng mahal na Panginoon. Si Joseph, di ba? Ginamit siya ng mahal na Panginoon para sa kanyang pamilya. Para sa Israel, mga minamahal. Na pag dumating yung kagutuman, mga minamahal, sa buong lupain ng Kanaan, sila'y may maligtas. Lahat magsabing amen. Pero bago nangyari yon, mga minamahal, bago naging gobernador, dumaan siya sa hukay. Di ba? Hinulog siya doon sa hukay ng mga kapatid niya. Isipin mo, kapamilya mo pa pala minsan ang gagamitin para subukin ka, para mahubog ka. Lahat magsabing amen. Dumaan siya sa hukay, sa pagkaalipin, at sa bilangguan. Matindi doon eh. Nabilanggo siya na walang kasalanan. Pero tinanggap niya lahat yun. Amen. Pero sa lahat ng kanyang pinagdaanan, ginawa siyang pinakamataas sa angkan. Pinakamataas na posisyon sa kaharian ng Ehipto. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At magsabing, praise the Lord! Ang mahal na Panginoon Jesucristo, nung siya'y magkatawang tao ang Diyos, bago nag-ministry, dumaan muna sa wilderness temptation. Amen. Pagsubok ng pananampalataya at katatagan. Amen. Tinuruan niya ang kanyang sariling magtiwala sa Diyos Ama. Amen. Amen. Sa kabila ng gutom, pag-iisa at tukso, di ba? Sabi ni Satanas, nakikita mo ba yan? Lahat yan. Ibibigay ko sa iyo, sumamba ka lang sa akin. Dahil sa gutom, tinutokso siya ng kaaway. Amen. Pero lahat yon pinagtagumpayan ng mahal na Panginoon Jesucristo. Palagpakan natin dakilang Diyos. At magsabing, praise the Lord. Sa pamamagitan ng mga tukso na hubog ang kanyang karakter,
tayo mga baguhan pa sa paglilingkod sa mahal, wala rin tayong disiplina sa ating espiritual. Pero habang tayo nagpapatuloy, habang dumarating ang mga pagtutuwid, ang mga paglilinis sa mahal na Panginoon, nagkakaroon na tayo ng disiplina. Amen? Hindi tayo basta-basta gumagawa ng hindi bagay, ang mga bagay na hindi natin isinasangguni sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya sa bandang huli, yung mga desisyon natin na nakatuon o isinasangguni natin sa mahal na Panginoon, sa bandang huli, nagiging smooth, payapa, at nakikita natin ang totoong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Hindi tayo napapahamak. Amen? Lahat magsabing, praise the Lord! Bakit nangyari ang mga bagay na ito? Bakit ipinakita na ang mga bagay na ito, mga minamahal? Para maging halimbawa para sa atin sa panahon natin ngayon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, amen! Maaaring dumadaan tayo sa hamon o sa tukso o hamon ng buhay sa ngayon, mga minamahal. Pero tandaan natin, kung tayo manatili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Kasama natin palagi ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Sabi ng Psalms chapter 62 verse 2, kindly. Dito po sa mga awit, ang kapitulo po ay 62, versikulo po ay 2. Siya lamang ang aking kanlungan at aking kaligtasan. Yes. Siya ang aking matayog na maog, hindi ako lubhang makikilos. Palakpakan natin ang malakas sa mahal na Panginoon. Pressure pushes you closer to God. Amen. Sabi nga natin, beloved na isang pastor, pag marami daw pagsubok ang Kristiyano, grabe, naglulumuhod talaga yan. Nagmamakaawa sa mahal na Panginoon. Amen? Totoo, mga minamahal. Lahat magsabing amen. Sabi ng Bible, kapag nanghihina ang puso ko, patnubayan mo ako sa matibay na batong mas mataas kaysa sa akin. Amen. Mahal na Panginoon, alam niya ang lahat ng bagay. Amen. Lahat ng bagay na pagtagumpayan niya, mga minamahal. Kaya kung sa kanya ka hihingi ng tulong, mga minamahal, sigurado magtatagumpay ka, hindi sa tao, hindi sa kanino pa man, mga minamahal. Dahil ang sabi ng Biblia, sumpain ang taong tumitiwala sa kanyang kapwa-tao. Pero kapag sa Diyos ka humingi ng tulong at abag, mga minamahal, kahit anong pinagdadaanan mo, kahit anong pagsubok, anong trials mayroon ka ngayon, siguradong magtatagumpay ka dahil sa mahal na Panginoon ka humingi ng tulong. At magsabihin, praise the Lord. Kaya pag hindi mo na kaya, kapag pagod ka na, mga minamahal, kapag nalulunod ka na sa mga worries mo sa buhay, sa mga nangyayari sa buhay mo, mga minamahal, doon mismo lumalapit sa iyo ang mahal na Panginoon. Amen? Lahat magsabing amen. Tingnan mo lang. Amen. Kung paano siya kikilos sa buhay mo. Sundin mo lang kung ano ang nais niya, mga minamahal. Lahat magsabing amen. Minsan, kailangan muna tayong i-allow ng Diyos na subukin o bigyan ng mga problema sa buhay, mga minamahal. Amen? Para ano? Para bumalik ang ating puso sa mahal na Panginoon. Amen? May balik natin yung ating unang pag-ibig sa Kanya. Dahil baka nakalimutan na natin yon. Amen? Dahil yung ating mga unang pag-ibig noon, mga minamahal, kung ating aalalahanin, mga minamahal, gusto natin araw-araw, hanggat maaari, tayo ay nakikipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Lagi tayong dumadalo, 3 times a week, nag-aayuno. Amen. Lahat magsabihin, praise the Lord, rumahayo. Nagbibigay, higit pa sa ating mga ikaputhandog, mga minamahal. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sometimes God uses pressure to bring you to the place of prayer. Amen. Amen. Para dalhin tayo sa, minsan hindi na tayo nagpipray eh. Yung iba, kaway-kaway na lang. Amen po, mga minamahal. Sabi ng 2 Corinthians chapter 12, verse 9, kindly. Last verse na natin to. Maganda natin mga awit at manonood po. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Amen. Dito po sa ikalawang mga taga-Korinto, ang talata po, ang kapitulo po ay 12 at ang talata po ay 9. At siya ay nagsabi sa akin,
ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, Yes. sapagkat ang aking kapangyarihan ay pagiging sakdal sa kahinaan. Yes. Kaya't bagkus akong nagmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, Yes. upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Palakpakan Amen. natin ng malakas sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Sapagkat ang aking biyaya para sa iyo sapat na. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging ganap sa kahinaan. Lahat magsabing amen. When you feel weak, when you feel empty, when you feel broken, mga minamahal ko, that's where God's power become strongest. Amen. Lahat magsabing amen. Your weakness is not the end. Amen? Hindi yan ang katapusan. Bumangon ka, kumilos ka, gumawa ka para sa kalooban ng mahal na Panginoon. Magpatuloy ka. Amen. Lahat magsabing amen. It is the entry point of God's strength. Kasi, isipin mo, hindi mo hayaan na malugmo ka dyan. Amen. Babangon ka, tatayo ka, at hingin ka ng tulong at abag sa mahal na Panginoon. Lalapit ka sa Diyos na lumikha sa iyo, sa Diyos na nagpala sa iyo, sa Diyos na nagdala sa iyo sa buong katotohanan, sa Diyos na nagbigay ng unawa sa iyo kung paano mo siya paglingkuran ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Bakit mo pinagdadaanan ang mga bagay na yan? Mga pagsubok, mga pressure sa buhay, mga binamahal. Maybe today you're asking, mahal na Panginoon, bakit ako? Bakit nga ba ikaw? Kasi mahal ka niya. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, bakit ang bigat? Kasi mas mabigat ang pagpapalang darating. Amen? Kasi baka mamaya sa bigat ng pagpapalang dadating sa iyo, hindi mo kayang i-handle. Mawala ka. At pagsabing amen. Madalas, bisan, bakit mahal na Panginoon parang sunod-sunod naman? Pagsubok na kanina, pagsubok pabukas. Puro pagsubok na lang ba? Amen. Hindi. Lahat ng pagsubok, may katapusan yan. Amen. Pero kung titigil ka, ilugmo ka ng pagsubok. Pero kung magpapatuloy ka, mga minamahal, at pinaglabanan mo ang mga bagay na nangyari, mga hamon sa buhay, mga minamahal, mararating mo ang pangako na mahal na Panginoon. Langit at buhay na walang hanggan, dito pa lang sa lupa, may kapayapaan ka na, mga minamahal, kahit maraming pagsubok sa buhay, mga minamahal, masaya kang naglilingkod sa mahal na Panginoon, kahit may pag-uusig, masaya ka. Amen. Handa mong ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin dakilang Diyos. At magsabing, praise the Lord! Gaano kalaki ang pagsubok, may kakayahan ka, mga minamahal, dahil sa biyaya ng Diyos na nasa buhay natin. Amen? At magsabing amen. Kaya mga minamahal, don't panic. Pray. At magsabing amen. Nakaka-bless yung patutunan ng kapatid natin from America, Blessed Nida. Diba? Doon, naranasan niya sa buhay niya na parang nag-iisa siya. Amen? Napipressure siya sa kanyang kalagayan. Amen? Pero dahil totoo at makapangyarihan, ang Diyos na kanya nakilala sa ating bansa, mga minamahal, kahit nandun siya sa ibang bansa, kumikilos ang mahal na Panginoon. Patunay na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga tunay na anak na nananatiling nagtatapat sa maglilingkod sa mahal na Panginoon. Let magsabing, praise the Lord! Diba pressure yan? Amen. Hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Hindi mo alam ang gagawin mo. Pero may alam ang Diyos na para sa ikabubuti mo. Amen? Manatili ka lang nananalig sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Don't complain. Trust. Amen. Bakit lagi kong inuusig ng mga taong ito? Tinitingnan kung ano yung aking narating sa buhay. Huwag kang mag-complain. Magtiwala ka. Hindi sa sarili mo, kundi sa Diyos mo. Lahat magsabihin, praise the Lord. God used people to strengthen you. Amen? Kasi ginagamit sila eh. Na mahal na Panginoon. Para alalahanin mo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo.
sa panahon na nasa trials ka. Amen. At pag dumating ang trials na naman, alam mo na, sabagat ang Diyos mo hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, ang pagpakailanman, kumikilos, tumutugon sa panalangin, mga minamahal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya don't quit, continue to serving the Lord. Amen? Huwag tayong tumigil, mga minamahal ko. Your breakthrough is often after you breaking. Amen? Lahat magsabing amen. Kaya kapag may pressure, huwag agad-agad isip ng ending. Amen ba? Sabi mo, tapos na. Hindi, mga minamahal. Minsan, hindi ending. Editing na mahal na Panginoon, yan sa atin. Amen? Inaalis sa mahal na Panginoon yung mga bagay na hindi tama sa atin para lalo tayo maging pagpapala sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ating dakilang Diyos. Pinapaganda niya ang ating kalagayan. Amen? Pinapanday niya tayo. Kinoconstruct niya tayong mabuti, mga minamahal. At magsabing amen. Pinipino niya tayo para tayo maging malinis sa paningin niya, mga minamahal. Kasi yung pupuntahan natin, langit at buhay na walang hanggan, hindi pwedeng sabit, may sabit doon. Lahat magsabing amen. Dito pa lang, habang tayo lumalakad, habang tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, nililinis at piniperpekto na tayo na mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Tandaan natin, ang mga pagsubok, ang mga trials, ang mga pressure, mga minamahal, is not punishment. Amen. Pressure is preparation. Amen. God is shaping you for something bigger than what you true possible. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen. You are not being crushed. You are being crafted. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, amen. Your pressure today is producing your purpose tomorrow. Amen? Amen. Yung mga pagsubok, mga paglilinis, pagtutuwid ng mahal na Panginoon, may layunin ng Diyos sa hinaharap. Amen. Kaya magpakatibay lang, magpakatatag lang, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Ako nasa sa
Let us pray. Mahal namin, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa uling panalangin, aming minamahal kita, Apostol, Ministro, Maria, Tempra, Uwag, Maria, salamat po dahil hindi mo sinasaya ang presyo na pinagdadaanan namin. Ginagamit mo ito, mahal na Panginoon, para patuloy kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan. Para kami tumibay, tumatag at magpatuloy sa aming paglilingkod sa iyo. Today we surrender every stress, every worry, and every burden to you. Palitan mo ito, mahal na Panginoon, ng pananampalataya at bagong lakas na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Bigyan mo po kami ng mata na makita ng purpose sa gitna ng pagsubok. Patatagin mo ang aming puso at ipaalala mo sa lahat ng bagay. Ikaw ang gumagawa para sa ikabubuti namin. Hallelujah. Kasi lahat ng pangangailangan na iyong mga ikaw patuloy na mga material na pagpapala, pisikal, magalingan, karamdaman, ikaw magbigay ng kagalingan. Higit ang pagpapalang espiritual, malapit, katatagan at pagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo o mawalay sa iyong banal na presensya. Thank you, Jesus. We trust your timing, dear Jesus. We trust your process. And we trust your purpose. In Jesus' mighty name, amen and amen. Purihin naman na Panginoon, maminamahal. Bago tayo sa ating masiling, ipatong po natin ang ating kaliwang kamay sa parte kung saan naroon ang ating mga karamdaman at yung ating kamay ipatong sa ating ulo kung wala naman tayong karamdaman. Ito sa dalawang kamay, meron tayong mga kahilingan. Walang imposible sa mahal na Panginoon, maminamahal. Lahat ng ating hiniling. Hallelujah, paniwalaan na natin na ito ay atin ang kamtan sa oras na ito. Hallelujah. Ito mga sa ating masiling. Pagpala po namin ang mga Diyos, mga Panginoon sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amin po sama-samang sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman. Leukemia, tuberculosis, cancer, diabetes, enlargement ng mga kidney problem, ano bang uri ng mga sakit na meron sa mga kapatiran, ubo, sipon, mga Panginoon, trangkaso. Aming sinasaway sa pangalan ni Jesus, magka-paralyze, cast out. In Jesus' name, kahirapan, pagsubok, cast out, cast out. In Jesus' name, carnality, lust of the spirit of light, cast out in Jesus' name. Sicknesses be healed and be blessed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Muli po, mahal na Panginoon, maminamahal, bilang pananampalataya, tayo po, maminamahal, ay sisigaw, maminamahal ng 3 beses, maminamahal, sabay talon, maminamahal, buong pananampalataya. Shout 3 times, Hallelujah! 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 Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos, maminamahal, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluhati, pagsambat, pagdakila, walang iba, di sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.